Ang lihim ng likuran na to. Pamilyar ito sa akin. Huwag kang lumapit. Wala nang laban. Pakita mo sa akin ang mukha mo. Kung makakahanap ako sa tunay na buhay, maaari mong iligtas ang buhay ko. Feels like I'm falling. Pakita mo sa akin ang mukha mo. Si Chia. Si Chia. Nakita mo ba sa panaginip ang itsura ng babaeng apoy? Ang iyong mga sabik na nakapagsasama, kailangang makahanap ng taong iyon para maalis. Hindi pwede. Nakikita ko pa rin ang kanyang mga mata. At ang isang pulang munal sa sulok ng mata. Noong mga panahong iyon, naging sanhi ng iyong heart failure. Wala akong magawa kundi itanim sa iyo ang ganitong sama ng loob. Ngunit ang sama ng loob na ito, kapag umabot na sa takdang panahon, ay magbabalik sa iyo. Kaya, kailangan mong hanapin ang babae sa iyong panaginip at gawin siyang kusang sumama sa iyo. Pagkatapos ay, ibigay mo sa kanya ang kulang para palitan ang iyong buhay. Kung hindi ka tatagal ng isang buwan. Si Xiao, nahuli ni Dongming. Si Chi, ikaw, narito pa rin pala ang buhay mo. Nakakagulat, noong panahon na iyon, ang mga magulang ni si Zhang ay nakipagtulungan sa iyo sa pananaliksik, targeted drugs for treating heart failure. Pero ginawa mo ito para sa sarili mong kapakinabangan. Dinisenyo mong patayin ang kanyang mga magulang. Ginawa mong eksperimento si Sidong. Dahil dito, nagkaroon siya ng malubhang sakit sa puso. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Si Chi. Noong una, pinatawag kita. Ito ay para sa eksperimento ng aking targeted na gamot. Kahit nahuli mo ako ngayon, anong silbi? Ang puso mo ay hindi natatagal ng ilang araw. Gusto mong hulihin ako para makulong. Nangangarap ka. Kahit mamatay ako, hindi kayo papayag ang manalo. Tay, sa wakas ay sumagot ka sa telepono. Sino ba ang naiinis mo? May panganib ba ngayon? Nakuha ko na ang pagkakataon para mag-aral sa ibang bansa. Magtiis ka pa saglit. Tiyak na ilalabas kita. Ang boses na ito. Itong pulang nunal. Bakit katulad ng babae sa panaginip? Ang same heart charm sa katawan mo. Kailangan nating mahanap ang taong iyon para maalis ito. Agad na hanapin si Jongjing. Marahil ang kanyang anak na babae ay ang lunas na makapagbibigay sa akin ng buhay. Tatay, nasaan ka ba? Itong batang ito, wala na si Zhang Lingren. Sabi ng boss, hulihin ang anak niya para makabawi. Huwag siyang makakatakas. Miss, sino-sino ang mga ito? Siguradong sila ay para sa tatay ko. Hindi ako pwedeng manghuli nila. Guro, pakiusap, bilisan mo. Driver, sasabihin ko sa'yo, kami ay nandito para sa kanya. Maging maingat ka, mag-iwan ka ng pagpapahinto, baka masalaw ka rin. Guro, huwag mong pansinin ang kanilang sinabi. May isang maliit na daanan sa kaliwa. Pumunta tayo doon. Sasabihin ko na lang ngayon sa pulis. Mag-a-alarm ako ngayon. Pasensya na, ha? May magulang ako at may mga bata. Magpakabuti ka na lang. Hindi ka pala girl. Sundin mo siya. Ngunit ang salamangkian na ito, kapag tumapos ang termino, magbabawas ito. Kaya kailangan mo, hanapin ang babaeng iyon sa iyong panaginip, para siya'y maging handang-handa, na makasama ka sa kwarto, at ibigay sa kanya ang gayuma, kapalit ng iyong buhay. Na handang-handa.
Pakiusap, tulungan mo ako. Basta't handa kang iligtas ako. Sasagutin ko ang lahat ng iyong hilingin. Pakiusap. Ikaw ang nagsabi nito. Bilangin mo hanggang 10. Ano? Bilangin mo hanggang 10. Pinapagawa ko silang lahat na mawala. Kasama itong batang ito. Umalis na ang tao. Bakit yakap mo pa ako? Salamat sa iyo. Utang na loob. Isang salamat lang ang katumbas. Ito ang lahat ng pera ko. Magbibigay ko lahat sa iyo. Hindi sapat. Pwede pa akong mag-isulat ng promissory note. Hindi ko pera ang hinahanap ko. Ang hinahanap ko. Ikaw ang hindi. Ginoo. Pakiusap, pakawalan mo ako. Huwag. Pakiusap. Kung makakasama kita, maliligtas ako. Kung may dapat sisihin, sisihin mo ang mabait mong ama. Ginoo. Kamusta ka na? Tulungan mo ako. Magsit siya. Gumising ka na sa wakas. Nasaan ang babaeng iyon? Dinala ka ni Gina, Zong sa ospital, at umalis na. Buti na lang at ginawa niya ang CPR sa iyo. At nailigtas ang buhay mo. Iyan ang kanyang bag na naiwan sa lugar ng insidente. Ang mga mata na ito at ang pulang nunal na ito. Siya ang babae sa iyong mga pangarap. Oo. Nagkita na tayo. Ano ang plano mo sa susunod? Hindi ba't sinabi mong ilipat ang puso ng insekto? Kailangan bang pusang loob na magkasama? Ang susunod na hakbang ay magiging mas mawili-wili. Narito ang anunsyo ng mga kinatawan para sa palitan sa ibang bansa. Joking. Unang guro. May problema sa listahan ng mga kinatawan. Ang napalitan ay si Li Xiaoying. Unang guro, nakumpirma na ang listahan ng mga exchange student. Ang aking mga kredito at rating ay palaging pinakamahusay. Bakit bigla na lang nagbago ng tao? Dahil hindi ka karapat-dapat. Mag-aral sa ibang bansa. Ito ay kumakatawan sa Universidad ng Greenwald. Tingnan mo, yung itsura mong mahirap. Plano mo bang ipahiya ang sarili mo sa ibang bansa? Narinig ko. Maraming utang ang tatay mo. Naghihiding sa labas para huwag makabayaran. Kapag hindi tama ang taas ng unahan, masusulpot ang likod. Alam mo ba kung mayroon kayong lahat sa inyong pamilya, ay makakalata rin ito, ang gawain. Hindi ito magbabago ang desisyon ng paaralan. Pumayag ka pa rin bumalik sa iyong lugar. Ikaw ay umuwi pa rin umupo. Hello, Tay. Ching Ching. Nagkasala ako sa isang tao. May tao kasing gustong patayin ako. Kailangan mo talaga akong ilipat sa ibang bansa gamit ang exchange program. Dapat mo akong ilipat sa ibang bansa. Hindi. Tanging para lang makakuha tayo ng exchange qualification. Para makuha ang tatay ko. Kailangan talagang ipaglaban. Umili ng kinatawan. Dapat ay bukas at malinaw. Pwede namang palitan. Hinihiling ko sa paaralan na ipaalam ang proseso ng pagpili. At narito ang impormasyon ni Li Xiaoying.
Jongking, sasabihin ko sa iyo, ang mga yaman ng lipunan na ito, ay hindi kailanman para sa mga katulad ninyo, na mababang uri. Daga. Ang nararapat lamang ay isang buhay. Sumubok ka sa ilalim ng lupa kung di nasisilayan ng liwanag. Kung pipilitin ko na, ipaasa siya sa isang podium. Siya ang tagapagsusulit, CEO ng si company, at siyang pinakamalaking profesional ng ating universidad ng Jinghua. Siya, ang lalaki kagabi, ay isang miyembro ng board ng Universidad ng Jinghua. Lahat ng listahan ng mga mag-aaral na mag-aaral sa ibang bansa ay sumailalim sa mahigpit na pagsusuri bilang isang miyembro ng board ng Universidad ng Jinghua. Walang sino man ang pwedeng magbago nang walang aking pahintulot, Ginoong Tagapangulo. Hindi siya karapat-dapat maging exchange student. Siya. Hindi ba't ikaw na umaasa sa sunggol sa school board ay nagnanakaw ng tagumpay ng iba? Tama ba ito? Ako ay mula sa Universidad ng Jinghua. Ang aming kultura ay matuwid. Hindi pwedeng tumanggap ng sino mang may masamang intensyon. Aking susuriin ng mabuti, lahat ng kasangkot, Universidad ng Jinghua, at lahat ng industriya ng CC Group, hindi na kita tatanggapin. Panginoong CEO, salamat po. Narito ka na naman para sa akin. Namatay na agad ng magulang mo, sa isang aksidente sa daan. Ngayon, kainin mo ang aking gamot. Gawing akin kang laboratoryong hayop, ito ang iyong kapalaran. Zombie. Noon, tinaktan mo ang aking magulang. Ginagamit mo ako bilang lab rat. Nang subukan ninyong gamutin ako, nakalimutan mo ba, na may araw, kung saan ang gamot na ipinapabuhay saya ang anak mo? Zongqing. Ikalawang taon sa medisina, mahusay sa akademya at ugali. Congratulations! Kasunduan sa kasal. Hindi ba ito isang pagkakamali? Tama. Pag-ibig, ikaw at ako ay magpapakasal. Kasunduan sa kasal. Isang buwan ang takdang panahon. Kasunduan sa kasal. Pagkatapos ng isang buwan, bibigyan kita ng 100,000,000. Kasunduan sa kasal. Kunin ang pera at umalis. Kasunduan sa kasal. Hindi ako sumasang-ayon. Sinasabi ko lang na ginagawa mo ito para sa palitan ng pwesto. Sinasadya mo akong akitin. Nawawala na ang pagkakataon. Ikaw ang pumili. Pangunahing trabaho. Kahit na ikaw ang chairman ng kumpanya. Pero sa ganitong malaking bagay ng kasal, hindi mo rin ako maipipilit. Talaga ba? Alam mo kung saan ang nakikita ngayon sa malaking screen. Ito ay, iyong nakaraang gabi, masayang imahen. Ang mga estudyante sa harap, at guro. Paano nila kayo masusuri? Joe, hindi ko ito pinili kagabi. Kahit na ipalabas mo ito, makikita ng lahat na pinilit ako, limitado ang pasensya ko. Dapat mong malaman, kung kaya kong tumulong sa iyo, mawawasak ka. Tatlo. Dalawa. Sinasabi ko sa iyo. Sinasabi ko na pakakasalan kita. Sinasabi ko sa iyo. Sinasabi ko na pakakasalan kita. Pagsaluhan natin ang ating pag-ibig. Ayos. Lumipat ka na sa bahay ko ngayong gabi. Ang sasakyan ko. Nasa labas ka na lang maghintay. Panginoon. Sa ibaba. Maligayang sumigaw ang kaibigan nating si Zongqing. Kuya Xiaoying, ang hayop na si Zongqing, laging nananaig sa harapan mo. Kahit ang chairman ng kumpanya, ang tingin sa kanya, ay hindi pangkaraniwan. Ang boses na ito, kaya mo bang tiisin? Mag-aaral sa ibang bansa, pero sa larangan ng cardiovascular surgery, kung masira ang kamay niya, hindi siya makakapaghawak ng scalpel ng maayos. Ginoo, ang inyong sertipiko ng kasal kay Gina, Zong, ay naayos na. Zongqing, kung mahahawakan mo ang iyong kamay, ay nakasalalay sa tadhana.
Kung magpapatuloy ito, may mangyayaring masama. Kung siya'y magkakaroon ng problema, ang Kang Zingun na isinaksak sa katawan mo. Si President ng Shahan, wala ka bang problema? Ilagay mo ako. Sabi mo, bakit mo sinira ang ilaw ng lambingan? Nais mong mapahamak si Zongqing. Hindi ako, si Ate Ying. Ayaw ni Ate Ying si Zongqing. Sabi niya hindi siya karapat-dapat na mag-aral sa ibang bansa, kaya gusto niyang pigilan siya. Tumahimik ka. Ginoong Chairman, hindi ganito ang sitwasyon. Zongqing, naghahangad siya, siya'y may masamang asal. Hindi umuwi sa gabi, talagang hindi siya karapat-dapat maging exchange student. Ang pagpili ng mga mahusay na estudyante, ay palaging nakabatay sa mga marka. Sa loob ng 3 taon, siya ang palaging nasa unang pwesto sa paaralan. Sasabihin mo bang hindi siya karapat-dapat? Nagtatanong pa ba sa akin? Ito ay nagsasalita para sa akin. Hindi. Hindi ko yun ibig sabihin. Siya. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Ang marka ng halik sa kanyang collarbone, kasi hindi siya maayos. Patunay na siya ay nakakaakit. Huwag kang padaya sa kanya. Kagabi, talagang hindi siya umuwi. Dahil ang kasama niya ay ako. Nandyan ako sa aking asawa buong gabi. Mayroon kang problema. Ipagbigay sila sa komisyon. Magpunta tayo sa bahay. Si Xiao, kahit na sinabi mo ngayon, dapat panatilihin ang buhay ni Miss Zhang. Ngunit hindi mo rin dapat isugal ang iyong buhay. Kung sakaling masaktan ka, hindi ba sinabi ni Xia Yao na dapat ay handa kang makasama ako bago siya magbigay sa akin ng gu upang palitan ang buhay ko? Pinapabilis ko lang ang proseso. Bilis lang. Tigil. Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na galawin ang mga bagay ko? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Sila, mga magulang mo ba sila? Sila'y patay na. Napaka-curious mo naman. Ihahatid kita para makita sila. Ang iyong bagahe, ito lang ang mga bagay. Dahil sa pagkakabigo ng investment ng tatay ko, wala na kaming pera. Siya ang nag-alaga at nagpalaki sa akin mag-isa. Mahirap yun. Ngunit, kapag nakapag-aral na ako sa ibang bansa, magkakaroon na ako ng kakayahang suportahan ng pamilya. Ikaw, kilala mo ba ang tatay ko? Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Nakita ko na ang iyong impormasyon. Kulang ka sa pera. Ngayon alam mo na ang aking pagkatao. Bakit hindi mo ako tinanong? Kulang ako sa pera. Ngunit hindi ako nagmamadali. Mayroon akong mga kamay para kumita ng pera. Hindi kailangan ng awa ng iba. Bakit siya? Hindi katulad ng gunggong na si Zongming. Itapon na lang ito. Anong gusto? Bilhin mo na lang. Ikaw ang aking asawa. Tutulungan kita. Ito ay aking tungkulin. Hindi ito limos. Sa hinaharap, walang makakapag-api sa iyo. Si CZ ay iba sa aking inaasahan. Si Xiao, hindi maganda. Bumaba ka na at tingnan mo. Sino ang gumawa nito? Ang sama naman. Maaga namatay ang mga magulang ni Sidong. Wala na siyang kamag-anak. Ito na lang ang si Pamilya, isang tumirang tagapagmana. Alam ng mga tao iyon, na siya ay may malubhang sakit sa puso. Nais nilang mamatay na siya agad, para mahatak ang kayamanan. Anong nangyari sa iyo? Itinuro sa akin ng tatay ko ang isang acupoint, na makakapagpagaan ng sakit sa puso. Tutulungan kita ngayon. Sapat na. Huwag mo akong kawan ng walang dahilan. Wala na akong gaanong araw na mabubuhay. Ito ba talaga ang gusto ninyong makita? Ano ang sinasabi mo, si Chi? Hindi ko maintindihan. Bitawan mo na siya. Siya ang tanging makakapagligtas sa buhay mo. Kung mamatay siya, hindi ka na mabubuhay. Ingatan mo siya.
Walang ibang pupuntahan. Binibini. Kaninong sinabi mo, ako ang tanging makakapagligtas kay Saki? Ano bang nangyari? Gusto mo talagang malaman? Noong maliit pa si Saki, napatay ang kanyang mga magulang. Wala silang naiwan na kahit isang litrato. Wala nang natira. Siya ang tanging nakaligtas sa kanilang pamilya. Ang nag-iisang nakaligtas. Umaasa lamang sa sama-samang sumpa upang manatiling buhay hanggang ngayon. Sa loob ng isang buwan. Kung hindi ka natutulog kasama siya, tiyak na mamamatay siya. Siya ang tanging nakaligtas sa kanilang pamilya, tanging nakaligtas na tao, ay umaasa sa Pangzinbo para manatiling buhay, hanggang sa ngayon. Sa loob ng isang buwan, kung hindi mo siya makakasama sa kwarto, tiyak na mamamatay siya. Nguya. Sige. Pamababa na ang visa ng Pangzinbo. Kung hindi mo pa siya makakasama sa silid, hayaan mo siyang bigyan ka ng buhay. Baka. Ginoo, hindi maganda, sige na, Zhang Ai. Nawala siya, ano? Nako. Siguro sinabi ko na kahapon kay kanya, kung hindi ka susaman sa akin, mamatay ka. Akala ko magalang sipag siya para makilala sa'yo. Hindi ko akala na paborito siya at umalis. Idagdag sa personal. Kumusta? Ang telepono na tinatawagan mo ay hindi available. Zhongxin. Ako ay tiyak na hindi kukunin ka. Patron, hindi makalabas dito. Nagulan pa ang gabi ng nakaraan. Nagbunga ng landslide. Isara ang daan papuntang bundok. Ano? Agad na sabihin sa barangay captain. Ngayong umaga, may isang dalaga ang umakyat sa bundok. Hanggang ngayon, wala pang balita. Baka, na-trap na sa bundok. Mag-uulan pa mamaya. Ang tao sa bundok, baka hindi makalaya. Ang batang babae na sinasabi mo, hindi ba siya? Oo. Siya nga. Tumakbo na tayo. Mag-isip ng paraan. Kailangan kong baligtarin ang buong bundok. Kailangan kong mahanap ang tao. Nakuha ko na ang gamot. Pero parang hindi na ako makabalik. Hindi maganda. Sumakay na. Bilisan mo sumakay. Akala mo, makakatakas ka. Hindi ako tumatakas. Pumunta lang ako sa bundok para kunin ang gamot mo. Ang gintoy damo, laging lumalago sa ilalim ng bato. Kailanman ay kailangan ng taon upang maging isang tanim. Narito na ang damo. Mayroon na tayong damo. At hindi na kailangan pang mangyari ang iyong sakit ng puso. Hindi na ito magiging masakit. Talaga siya. Para sa akin. Ang gamot mo. Itabi mo na lang para sa susunod. Sisi, anong nangyari sa'yo? Sisi. Siguradong dahil sa kakulangan ng oxygen sa sasakyan. Nag-trigger ulit ang iyong sakit sa puso. Sisi, magising ka. Kung ako, ay kailangan siyang ipatayo sa mataas na platform. Tandaan mo. Malapit na ugnayan. Maaaring mapawi ang sakit ng kanyang sakit sa puso. May signal na. Ginang, Siya, nasaan kayo? Nasa bundok kami ni Direktor C. Nakaipit kami sa bundok, masama ang kanyang kalagayan ngayon. Nasa harap mo ang aking nayon. Dalhin mo si Siya papasok, may isang malamig na lawa sa loob. Kailangan mo lang na, makasama siya sa malamig na lawa, at maaari na, maalis ang bisa ng lason na nag-uugnay sa kanyang buhay. At maaari rin siyang mabuhay.
Si Chi. Basta't makasama mo siya, sa malamig na lawa, ayos na, mawawala ang laso na nagbibigay buhay sa kanya, at makakaligtas siya. Anong ginagawa mo? Kung mamamatay ako, hindi ba't makakalaya ka na sa akin? Nailigtas mo ako. Hindi lang isang beses. Kung makapabawi ako sa iyo, handa akong subukan. Sa damong ito, hindi ka nagaanong masakit kapag sumasakit ang puso mo. Ngunit ang ganitong uri ng albularyo, pagkagawas sa termino, magbabawas ito. Kaya, kailangan mong makahanap ng babae sa pangarap, upang siya'y magbigay ng kanyang sarili. Paggana pagkatapos na makipagkanan ka sa kanya, at ibigay sa kanya ang bago, upang baguhin ang iyong buhay. Kung hindi ka aabot ng isang buwan. Kung hindi ka titira sa kanya, tiyak na mamamatay siya. Si Chi, maging maingat ka. Kung titira ako kay Jongking, ano ang mangyayari sa kanya? Ang iyong pusong alon ay naalis na. Ang sakit sa puso ay ililipat sa kanya. Palitan ng buhay. Sa pagitan ninyo, tadhana na isang tao lamang ang makakaligtas. Mula ngayon, ako na ang iyong pamilya. Ako para sa iyo. At saka ang iyong katawan. Walang kahit anong interes. Upang ang taong nasa panaginip ay kusang loob na makipagtalik, dapat si Chi ay pumayag na makipagtalik sa iyo. Bakit mo ito tinatanggihan? Tagapuso ng pagkakaisa ay nagsimula ng umatake sa iyong puso. Kung hindi ka pa makakapagkasama, mawawalan ka ng buhay. Gusto kong isipin mo ang lahat ng paraan upang si Jongking kahit na makasama ay makaligtas sa pag-atake ng kulam. Makatagal siya. Ito ay isang imposibleng bagay. Ang pagkakabuo ng puso ay kayang tumagal ng 10 taon. Iyan na ang hangganan. Pagkatapos ng pagkakaakit, tiyak na mamamatay ang may pag-ibig. Si Chi, isa lang siyang mahirap na babae, at siya pa ang anak ng iyong kaaway na pumatay sa iyong ama. Bakit siya nagiging maawing sa kanya? Kaya pala ayaw niyang hawakan ako. Dahil kay Ginang, siya. Para sa kanya. Isang dosis lang, ng lunas na kailangan para mabuhay. Si Yayaw, hindi ako nakikipag-usap sa iyo. Ano man ang mangyari, kailangan mabuhay si Zongqing. Walang puwang para sa mga walang silbi sa paligid ko. Kung hindi mo siya mailigtas, alam mo ang mangyayari. At saka, huwag niyang malaman ang katotohanan. Si CG ay palaging tiyak sa kanyang mga gawain. Ngunit, naawa siya sa batang ito. Kailangang mamatay ang babaeng ito.
Pinuno. Nahanap ko na, ang babaeng makakapagligtas kay Sihia. Ate Shayaw, hindi ba't sinabi mo na nakipagsita sa akin si Sihia? Narito. Narito ang tahanan ng pamilya Si. Magpasok ka na, naghihintay ang mga matatanda para sa iyo. Sinumpa ako ng punong matatanda ng pamilyang Si. Basta't ibinigay ko sa kanila si Zongqing. Sigurado silang hindi mawawalan ng pagkakataon upang gawin ina niya ang Si. Zongqing, hintayin mo na lang. Narito ay, ano bang lugar ito? Ginang, Zong, kahit na ikaw ay kasal na kay si Ji, ngunit ayon sa kaugalian ng pamilya Si, ang bagong kasal ay dapat ipasok. Ang prosesong ito ay kinakailangang matapos. Ang bagong kasal ay dapat ipasok. Sampang ng masamang espiritu, nagdadala ng kasiyahan, lugod. Bitawan mo ako, ano ba talaga ang gusto ninyo? May sakit si Sijan. Malapit na ang kanyang katapusan. Ang tandang ay makakapagalis ng masamang espiritu. Hayaan mong ang tandang ang mag-alay sa iyo ng kasal, para makamit ang kalma para sa kanya. Mag-bear tayo. Paghahandog sa magulang. Paglalagay ng ulo ng manok, paggamit ng tubig na may buhaw. Pa rin ang magandang paraan ni Alcalde, ang pagbibigay benta, ang babaeng bata, siguradong hindi siya matutulog sa kwarto ni Siki, basta't walang ibang mag-aalis ng kanyang sumpa, si Siki ay tiyak na mamamatay. Pagkatapos niyang mamatay, ang pamilya Si, ay tayo na ang magdidikta. Pag-ibig, si Dong ay mula sa pamilyang Si, nag-iisang tagapagmana, gustong maging kanyang asawa, hindi ito basta-basta para sa kahit sino. Gusto mong maging ginang ng Sihia, maging tanyag sa harap ng tao, kailangan mo ring magdusa sa likod. Pag-ibig. Pag-ibig. Nasaan ang pag-ibig? Nasaan si CJ? Gusto kong makita siya. Dumating ang nobya, masigla at masaya. Babaeng may panggagambala, dapat na purong-puro. Ang tunay na ginto ay hindi natatakot sa apoy. Ang pagsubok na ito ay para alisin ang malas sa iyong katawan. Ginang, Zong, ito rin ay para sa ikabubuti ni Direktor Si. Pakiusap. Hindi pa natatapos ang seremonya. Hindi ka pwedeng makitira kay Sihia. Kung ikaw ay pusang loob na isusuko, ang pagkatao ng Mrs. Si, papalayain ka namin. Sinabi ng Sekretaryo Lee na ang mga tao sa pamilya Si ay umaasang mamatay siya. Mukhang gusto nilang takutin ako. Putulin ang daan ni Sihia. Babae, abandon na. Ikaw ay batang babae pa. Wala kang kailangan magdusa para sa isang taong may sakit. Pagyaanan mo ng buhay mo. Narito pala talaga siya. Nainom natin ang tsokolate, sinikad natin ang apoy. Kayo, ano pa ang gusto ninyo? Pag-ibig. Pag-ibig. Nakikita namin ang iyong sinseridad.
Basta't ikaw ay magsinungaling sa loob ng kabaong ng isang gabi. Kaya mo lang nukuhin si Gewang. Si Siya ay makakaligtas. Jongin, sa loob ng kabaong na ito, mahirap huminga, malamang na mamatay. Ngunit, basta't mapagtagumpayan ko ang muli mong pagsubok, ikaw ang kinikilalang ginang ng buong pamilya Si. Ang tagapagligtas ng pamilya Si. Nakalusot ka sa yaman. Gusto niyo lang akong patayin, para hindi na makabangon si Chi, upang hindi rin siya makaligtas. Ang bagong kasal ay pumasok sa kabaong. Ang papel na tao ay pumalit sa asawa. Mabuhay ang mga nabubuhay. Paghaluin ang buhay at kamatayan. Bumangon. Huwag. Tumigil ka. Mahal na mahal, kamusta ka? Sichi, nandito ang mga nakatatanda, bumaba ka dito at nagwawala, ano bang iniisip mo, sa mga ninuno sa dambana? Oo nga, bumubuo ng pamilya, patubos lahat ng pagsasanay, magandang plano ba yun? Nais kong mapasama ang mga batas ng aming ninuno. Kayo, ano nga naman ang ginawa ninyo sa kanya, huwag kang magingay. Ginagawa namin ito para sa'yo. Buhay na manok ang gagamitin natin para sa ritual at dugo. Ito ang pabor sa iyo upang mapawi ang kasamaan. Para sa iyo umiinit ang mga gantimpala. Tandaan, ang pula na sigarilyo ay naglalarawan ng kasaganaan. Siya ay lumipas, at maaaring magkaroon kayong maligaya at mainam na buhay. Nagpatay ang iyong mga magulang ng maaga. Walang nagturo sa iyo ng tamang pamamaraan. Huwag mong pigilin ang mabuti at masama. Nakakalito ka ba? Kung talaga'y para sa'yo, baka ibigay natin ang malaking tunggalian. Ipagkakatiwala ko na sa inyo. Sumigaw ng tulong. Bigyan ng mainit na uling ang mga nakatatanda. Huwag mong isipin na ikaw ang tanging tagapagmana ng pamilya ng Si. Kaya't maaari kang gumawa ng kahit anong nais. Kami ay iyong mga nakatatanda. Isang nakababata, nais mo pang gawing pamilya ng Si. Daang-daang na ang mga alituntunin. Hindi na kaya baguhin. Ako si Kay. Ang alituntunin ay akin. Ako ang punong lihim ng pamilya ko. Punong lihim. Ito ba'y karapat-dapat? Mula ngayon, ang pamilya Si ay dapat tandaan ng isang bagay. Sino mang manggahas na saktan ng aking asawa, ay magbabayad ng halaga. Ito. Tagal na nating hindi nagkita. Si Saki, ikaw, ganyan ka lang ba makitungo sa iyong yenan? Tumahimik ka, pinatay ko ang iyong mga magulang. Pinasal ka sa aking anak na babae, makakarating ako sa impyerno. Kailangan din akong tawaging dinan ng iyong mga magulang. Ngayon, ako ay maghihiganti para sa aking mga magulang. Si Saki, kung malaman ng anak kong babae, na ikaw ang pumatay sa kanyang tunay na ama, hulaan mo, mag-aasawa pa ba siya sa iyo? Bali ka. Akala mo, talaga bang makakasama ko ang anak mo habang buhay? Ikakasal ko siya. Walang iba kundi ang buhay kapalit ng buhay. Pagkatapos ng pagsasama, tiyak na siya ay mamamatay. Nais niyang gamitin siya laban sa akin. Pumunta ka na sa impyerno. Si Saki, kumusta ka? Magising ka na. Si Saki, gising ka na. Nasaan si Jongmin? Binigyan ka niya ng anesthetikong iniksyon, at umalis na. Si Z. Ang kalagayan ng iyong katawan ay lumalala na sa loob ng 3 araw. Kailangan nating magkasama sa kwarto. Kung hindi, tiyak na mamamatay ka. Sabi ko na. Kung hindi ko siya makakasama, na mabuhay. Hindi ako makakasama sa kwarto. May paraan. Kapag ikaw ay nasa kwarto kasama siya, ilagay mo ang gamot na ito sa kanya, para hindi mamatay si Jongkin. Ito ang paraan na natagpuan ko sa lahat ng mga sinaunang aklat ng Niyojang. Maaari mong iligtas ang buhay niyo pareho. Si Yayaw, dapat alam mo, ang magiging kapalaran mo sa panlilinlang sa akin, ay tungkol sa iyong buhay. Paano ko naman ito magiging biro? Bigyan mo ako ng 5 milyon.
Gagawa ako ng paraan para paghiwalayin sila. Dadalhin ko ang aking anak sa babae na mawala, nang walang bakas. Naglalakas loob kang makipag-usap ng kondisyon sa akin. Hindi ka ba natatakot na ngayon ay huhulihin kita at ipapadala sa harap ni Sika sapagkat ikaw ang pumatay sa kanyang buong pamilya? Ibigay mo ako. Sasabihin lang ni Sika na salamat. Hindi kita titignan ng higit pa sa isang sulyak. Tanging kapag nawala ang aking anak na babae, doon ka magkakaroon ng pagkakataon. Dr. Sia, matalino ka naman. Alam mo kung ano ang dapat piliin. Ang gamot ay hindi makakapagligtas kay Jongki. Ito ay ang nararapat na kahihinatnan ng iyong ama at anak. Nandito ka na. Kailan mo ito inisip? Kahit na maaga silang umalis. Simula ngayon, hindi ka na nag-iisa. Gusto kita. Tapat na pag-ibig. Kahit sino pa ang iyong ama, para sa akin. Ikaw ay nilulumbayan lamang. Ako, nais kong mabuhay ka. Hindi lamang malamig na tubig ang makakapagligtas sa iyo ngayong gabi. Matutulog tayo sa iisang kwarto. Kailangan kong matulog kasama si Saiji ngayong gabi. Hindi ko alam kung magugustuhan niya ang regalo ko. Sana magustuhan niya. Guro, hindi ba ito ang daan papuntang Qingyuan Mountain? Tatay, hindi ba't dapat ay iniwas ka sa mga tao? Bakit nandito ka? Ching, makinig ka sa sinabi ni tatay. Yung Siki, gusto niya ng iyong buhay. Pinakasalan ka niya. Ginawa niya iyon para saktan ka. Anong sinasabi mo? Huminto ka. Lumapit siya sa iyo. Mabuti ang prito niya sa iyo. Ganon siya, para sa iyong sariling kagustuhan. Na makasama siya sa kwarto, tulungan siyang alisin ang sumpa. Pagkatapos ng pagkatali, mamamatay ka na. Isang buhay kapalit ng isa. Dahil nahuli ko siya, nagplano siyang patayin ako para manahimik. Hindi ka ba? Nakuha mo na ba ang kota para sa exchange student? Lalabas tayo ng bansa ngayon. Lumayo sa kanya. Sa loob ng 3 araw, kung hindi siya matitilhati ng kwarto sa'yo, mamamatay siya. Ganun. Maging ligtas na tayo. Naniniwala ako kay Sikap. Ang kabutihan niya sa akin ay hindi peke. Ano man ang mangyari, kailangan ko siyang iligtas. Ching. Ang susunod na bagay, nasa iyo na ang lahat. Sa akin. Bakit ikaw? Huwag kang matakot, hindi kita pipigilan sa pag-save kay Saki. Narito ako. Gusto kong ibigay sa iyo ang alak na ito. Yung sa kanya ay may sama-samang alon. Mahirap talagang magpahinga.
Ito ay espesyal na alak mula sa Miyaw. Makakatulong ito na maibsan ang sakit ng unang gabi ng babae. Salamat. Ang alak na ito ay magdudulot ng panghihina ng katawan. Ayaw man, hindi makakatakas. Tama nga. Pag-ibig. May isa pang bagay. Sa tingin ko, kailangan mong malaman. Kung malaman ng anak kong babae na ikaw ang pumatay sa kanyang ama, ano sa tingin mo? Magtatagal pa ba siya sa iyo? Mali ka. Akala mo ba, gusto kong makasama ang anak mong babae magpakailanman? Papangasawa ko siya. Wala itong iba kundi kapalit ng buhay. Pagkatapos ng aming pagtutulungan, syempre mamamatay siya. Maligayang bagong kasal. Pag-ibig. Tutulungan kita. Nandito ako kasama ang asawa ko sa isang gabi. May problema ba? Ginis, sumakay ka na. Siya pala. Ay matagal nang niloloko ako. Natatakot ako. Huwag kang matakot, maging mahinahon ako. Anak na babae, akala mo talaga mahal ka ni Saki. Hindi mo alam, lumapit si Saki sa'yo, at naging mabait sa'yo, para mapasunod ka niyang makitira sa kanya. At tulungan siyang alisin ang sumpa. Saki, sinasaktan kita. Ako at ikaw. Sa buhay na ito, hindi na magkikita. Gina, Sia, kumusta na si Direktor C? Sa oras na ito, dapat ay tapos na silang magkasama. Ang ganda, sa wakas, may pag-asa na si Ginoong C. Aasikasuhin ko na ang kasal. Sabi ni Ginoong C, ang kasal ng kanyang asawa ay dapat ang pinakamarangyang kasal sa buong bansa. Baka ang kailangang ipaghandaan mo ay libing. Ano? Ginoong Sia, hindi ba't ibinigay mo kay Ginoong C ang isang bote ng langis? Basta't ilagay ito bago ang pagtatali, hindi mamamatay. Ang hinang dahil sa pagkakaroon ng sakit. Pag-ibig. Pasensya na, bago ito, nagtago ako sa iyo ng maraming bagay. Kapag nagising ka, handa akong sabihin sa iyo ang buong katotohanan. Sinasabi ni si Yayaw, pagkatapos ilipat ang Tangzingu, ang Lotus Mark sa aking katawan, ay mawawala, lahat ay ililipat sa kanya. Nagtagumpay ba ang panggagaway, o ang langis ng gamot? Nainihiro. Lumising ka. Sabi ko na, kailangan niyang mabuhay.
Gumawa ako ng gamot ayon sa Race Eta, ng libro. Siya ang may kasalanan dahil sa kanyang hindi tapat na puso. Inuutusan kita na agad siyang ibalik sa buhay. Kung hindi, ipapadala kita sa kanya. Ang mga patay ay hindi na mabubuhay. Wala akong magagawa. Ngayon ay papatayin kita. Pasok, may paraan. May isang templo sa labas ng bayan. Kung totoo kang manalangin, marahil ay may pagkakataon. Pag-ibig. Ikaw ay patawarin. Sinasabi ko na. Hindi ko hahayaang masaktan ka muli. Pero sa muli, ang nakasakit sa iyo ay ako. Wala akong karapatang masaktan para sa iyo. Hindi ako tumatakbo. Pupunta ako sa bundok para mangolekta ng gamot para sa iyo. Nailigtas mo ako. Hindi lang isang beses. Kung makakapagligtas sa iyo, handa akong subukan. Pag-ibig. Basta't makakaligtas ka, kahit na kailangan kong ipagpalit ang buhay ko, handa akong gawin yun. Kailangan ng tapat na pag-ibig. Para mapalitan ito ng puso, bukas sa puso, na makasama si Siya sa kwarto. Ngunit sa huli, nagbago siya ng isip. Kaya't ang lasa na ito, ay nahatak lamang ang kalahati. Gaano pa katagal ang buhay ni Direktor C? Siguro, 3 hanggang 5 taon siguro. Maliban na lang, kung may angkop na targeted na gamot, may naangkop na pinagmulan ng puso para mapahaba ang buhay. Pag-ibig. Pag-ibig. Si Saiji. Sinasadya kitang kamuhian. Ikaw at ako. Sa buhay na ito, hindi magkikita. Pag-ibig. Si Saiji. Si Saki. Si Saki, gising ka na. Uminom ka na ng gamot. Si Saki. Si Saki. Si Saki. Nasaan si Jongking? Saan mo siya dinala? Saiji, bumangon ka muna. Bilisin mo. Sayang. Nakaluhod ako sa'yo. Nakaluhod ako sa'yo. Nakaluhod ako sa'yo. Sabihin mo sa akin. Nasaan siya? Okay ba? Kailangan kong mahanap siya. Ako. Hindi ko kayang wala siya. Si Saki. Nakalagak na siya. Hindi na maibabalik ang namatay. Pinanatili mo ang kanyang katawan. Hindi siya pinapayagang umalis. Kaya sa ilalim ng lupa, hindi siya mapapakalma. Hindi maaaring mangyari. Pag-ibig. Kailangan kong hanapin siya. Si Sisi. Buti na lang at may pangitayin ako. Maraming tao sa paligid ni Sigi. Ano ang silbi nun? Hindi pa rin siya nakatakas sa akin. Nailigtas ang buhay ng anak ko. Nakuha ko na rin ang pera. Talagang 2 ibon sa isang bato. Tatay. Ano ang sinabi mo kanina? Ano ang sinabi mo kanina? Ching-ching. Finally, nagising ka na. Sinabi mo, na ayaw mong makinig sa tatay. Halos nawala na ang buhay mo, di ba? Buti na lang at may backup ako. Tama nga, mabilis kang bumalik sa paaralan ngayon. Kunin mo ang mga dokumento. Lalabas na tayo ng bansa ngayon. Huwag niyang malaman. Nabuhay ka pa. Pwede bang magtanong? Nakita mo na ba siya? Wala. Bumalik na ba si Jongking? Direktor C. Bakit? Hindi ko siya mahanap saan man ako pumunta.
Ginoo. Hindi pa gumagaling ang iyong sakit sa puso. Kung magpapatuloy ito, magiging problema na ang mabuhay ng 3 o 5 taon. Hindi pa gumagaling ang kanyang sakit sa puso. Bakit? Ang buhay ko ay mula sa aking pagnanakaw. Ako ang may kasalanan sa kanya. Ibabalik ko sa kanya. Pasensya na, pasensya na. Jongki. Jongki. Ginoong si Dong. Ginoo, may gustong manakit sa akin. Nagmakaawa ako, tulungan mo ako. Ano? Hindi nakabase ang kumpanya ko sa bansa, kaya bihira akong bumalik. Medyo magulo dito. Matagal na akong nakakarinig tungkol sa iyo. Magandang graduate mula sa Tsinghua University. At ikaw lang ang isa na nakakuha ng kwalifikasyon sa ibang bansa ngayong taon. Pumunta ako dito ngayon para kunin ka sa kumpanya ko. At narito ang mga dokumento ng kumpanya ninyo. Ito ay isang espesyal na pag-aaral sa mga target na gamot para sa heart failure. Kung sasali ka sa amin, sweldo, handa akong sumali. Agad-agad kang pumayag. Talagang hindi mo na kailangang pag-isipan pa. Hindi na makakagawa ng pananaliksi ng gamot para sa mga pasyenteng ito. Hindi ba diyon ang kahulugan ng pag-aaral ng medisina? Kung mananatili ako dito, sa kapangyarihan ni Sihia, maaga o huli ay makikita rin nila ako. Ang mag-aral sa ibang bansa ay talagang pinakamahusay na pagpipilian ko. Ginoong Si, masaya kaming naimbitahan kayo. Natanggapin ang aming ekspresibong panayam. Ginoong Si. Ginoong Direktor Si, sa loob ng 3 taon, inilaan ninyo ang 2/3 ng kita ng kumpanya sa itinatag na institusyong pangkawang gawa. Ano ang pangalan ng inyong charity organization? Mayroon ba itong espesyal na kahulugan? Nagre-record ng datos ng eksperimento. Zhu Xiaoxiao, gumagawa ng eksperimento. Ano ang tinitingnan mo? Pasensya na, Ate Cheng, pero tignan mo. Ito ang pinakakilalang financier sa bansa. Narinig ko na 3 taon na ang nakalipas nang pumanaw ang kanyang asawa. Patuloy siyang walang kasama. At saka, nagtayo siya ng isang charity foundation para sa kanyang asawa. Ano ang pangalan? Jongki. Ovingnes. Ang ibig sabihin ay Jongki. At pangalan din ito ng aking asawa. 3 taon na ang nakalipas. Dahil sa aking sariling pagkamakasarili, pinilit kong lumayo siya sa akin magpakailanman. Sa loob ng 3 taon, bawat araw ng pagnanasa ay nagdudulot ng sakit, na higit pang masakit sa sakit ng puso. Mukhang ang chairman na si Sing ay isang taong labis na mapagmahal. Hindi ako malalim na nagmamahal. Nasa proseso lang ako ng pagtubos. Ate Cheng, bakit ka umiiyak? Ang eroplano pauwi ay aalis sa loob ng 2 oras. Babalik ako kasama si Lin Chen para dumayo sa press conference. Mga pag-aaral sa ibang bansa, ihahatid ko na sa iyo. Sige. Pero, Ate Cheng, hindi mo ba talaga isasaalang-alang si Shaolin? Mukhang may gusto siya sa iyo. Kasi ako ay diborsyado, pangbabae ng kapalaran. Sa ngayon, huwag na itong isipin. Cheng-Jin. Medyo magkapareho ang 2 pangalan. Sige, natapos na ang pagbisitang ito. Sana'y alagaan ni Ginoong Direktor ang kanyang kalusugan. Ginoo Si, sa susunod na gabi, sa ika-7 oras ang investment meeting, makikilahok din si Ginoong Shaolin. Narito ang imbitasyon. Ayos, salamat sa lahat. Maganda ang sinabi ninyo. Ginoong Si, pakiusap, huminto ka saglit. Bilang pinakamalaking shareholder ng Haiyuan Pharmaceuticals, ang Zim Sanin ay nakamit ng napakalaking progreso sa maikling panahon na hindi magiging posible kung wala ang iyong suporta. Ngayon, pakiusap, si Direktor Si, para sa aming punong mananaliksik na si Hinan, Cheng-Jin, pagsasagawa ng parangal. Hindi ko dapat hayaan siyang malaman na buhay pa ako.
Anong nangyari? Pasensya na. Maaaring may mahalagang bagay na kailangang asikasuhin si Ginang. Cheng. Pag-ibig, ikaw. Bitawan mo siya, Cheng Ching. Kamusta ka? Mahal na tiyo. Bakit ikaw? Lin Shen. Sabihin mo, siya ang iyong tinuin. Anong nangyari sa iyo? Siya ang nabanggit ko sa iyo. Haiyuan Pharmaceutical, ang pinakamalaking mamumuhunan sa bansa, ang aking tinuin, si Saiji. Kilala niyo ba siya? Kilalang kilala ba? Donghi. Bakit ka? Magandang araw, tiyo. Ako ang kasintahan ni Lin Chen. Cheng Ching. Lin Chen. Tulungan mo ako. Hindi. Hindi ito posible. Ikaw ang aking asawa. Bunso. Patay na ang aking asawa ng 3 taon. Ang tao sa harap mo, siya ang aking fiancé, Cheng Ching. Fiancé. Kailan kayo nag-engage? 3 taon na ang nakalipas. Oo, nag-engage na ako 3 taon na ang nakalipas. 6 na taon na kaming nagmamahalan. Kung walang ibang bagay ang nakakaabala sa aking kapatid, umalis na kami. Jongin. Hindi ko maaaring malaman ni Saizai na hindi ako patay. Si Lin Shen ba ay hindi ang iyong napagkasunduan? Bakit bigla na lang may lumitaw na fiancé? Mag-ingat ka. Huwag hayaang si Lin Shen. Ninakaw ng isang babae na hindi marunong makilala. Sino siya para dito? Ang pamilya Lin at pamilya Son ay may mahigpit na ugnayang pangkalakalan. Si Lin Shen ay hindi sasayangin ang kasunduan ng dalawang pamilya. Para sa isang walang kwentang tao. Tingin ko, nilalaro lang niya siya. Oh, sinasabi ang pangalan niya. Nandito ang kabit na pumasok sa tahanan. Nandito na, Fei. Dapat bigyan mo siya ng aral. Hindi ako kabit. Wala akong balak makialam sa relasyon ni Ginang, Son at Jilin. Maaari kong ipaliwanag. Huwag kang magpanggap. Gusto mo lang talagang umangat, di ba? Bakit ka nagpapakabuhaya? Sa iyong kahabag-habag na anyo, mga lalaki lang ang mapapaniwala mo. Kung si Ginang, sana'y matigas ang ulo, na makipagtalo ng walang dahilan, mas mabuting direktang tanungin, ang opinyon ni Lin Chen. Baka mag-angkang sumagot, huwag mong sabihin, talaga bang iniisip ng iba? Na ikaw ay nakabatay sa kakayahan, nasa Shanghai Yuan Pharmaceutical ka, bilang punong mananaliksik. Ngayon, sisirain ko ang iyong mukha, tingnan kung maglakas loob ka pang mangarap, ng mga bagay na hindi sa iyo. Kumusta ka? Ginoong Si, bakit ka nandito? Ginang, Son, narinig ko na ang Sun Corporation kamakailan ay malaki ang nalugi sa pagbagsak ng stock. Kalahati ng kanilang mga pabrika sa ibang bansa ay sarado na at kasalukuyan silang nag-uusap para sa pamumuhunan. Hindi nagmamadali si Miss Sun na iligtas ang kumpanya. Sa halip, mayroon siyang oras na makipag-away dito. Bunso, nagkamali ka ng intindi. Alam mo naman, may kasunduan kami ni Lin Chen. Pero siya, naglakas loob pa, nasabihin siya ang kasintahan ni Lin Chen. Nagdagawa lang ako ng tama para sa langit, linisin ang maliit na pangatlong partido. Ang usapan niya ni Lin Chen ay dapat niyong ayusin. Ngunit kung siya'y masasaktan, tiyak na pagbabayaran kita. Umuwi ka na. Salamat, Ginoong Si. May kailangan pa akong gawin. Aalis na ako. Jonghyun. Dahil nandito ka pa, bakit hindi mo ako hinanap? Alam mo ba, sa loob ng 3 taon na ito, araw-araw, bawat minuto, bawat segundo, iniisip kita. Ginoong Si. Sabi ko na, hindi ako umiibig. Naiintindihan ko, nagkamali ka ng tao at nawalan ng kontrol, ngunit hindi mo ako maaring patuloy na insultuhan. At saka, huwag kalimutan, na ako ang kasintahan ng iyong pamangkin. Tiyo. Sige, tigil na. Cheng Ching.
Bunso. Baliw ka ba? Si Chen Chin ang magiging asawa ko. Asawa ng pamangkin mo. Kung hihingi ako ng respeto. Tara na, dadalhin kita sa kwarto para magpahinga. Si Saki. Dito. Maganda. Nahulog ang loob. Sabi niya, hindi na ako kilala. Gusto na niyang magpakasal sa iba, si Cassie. Si Jongking ay patay na. Ang mga tao ay hindi na mabubuhay muli. Magising ka. Umalis ka. Nasa ibang bansa ako. Narinig ko lang. Si Tio ay nagpagamot para sa sakit sa puso. Nag-asawa ng isang babae upang maalis ang puso ng pagkakahiwalay. Pagkatapos, namatay ang babae iyon. Hindi ko inasahang. Ikaw pala ito. Lin Chen. Pakiusap. Tulungan mo akong itago ang aking pagkatao. Huwag mong ipaalam sa kanya na buhay pa ako. Hindi pa gumagaling ang kanyang sakit sa puso. Nakahanap sa akin. Siguro gusto lang. Natulungan ko siyang magpatuloy sa buhay. Huwag mag-alala. Hindi ko na siya pababayaan na saktan ka ulit. Ito ay pag-ibig. Tulungan mo akong imbestigahan si Jongking. Ginoong Si, nakuha na ang impormasyon ni Miss Cheng. Cheng Jing, 26 na taong gulang. Lumaki siya sa Britanya mula pagkabata. Nag-aral siya sa Boston Medical School sa Britanya. Noong nakaraan ay nagsagawa ng pananaliksik sa ilalim ni Dr. Hagen. Ayon sa kasalukuyang investigasyon, ang impormasyon tungkol kay Ginang Cheng ay hindi peke. Marahil, talagang katulad lamang siya ng Ginang sa itsura. Maaaring magpanggap ng pagkakakilanlan, ngunit ang aming mga alaala ay hindi. Anong nangyari sa iyo? May nawala ba? Nawala ang kwintas ko. Nakaan ko dito si Saki, ang aking singsing sa kasal. Siguradong nahulog ito sa banyo. Tapos na. Kung makita niya ito, syempre malalaman niyang akin ito. Hindi pwede. Kailangan kong makuha ito pabalik. Hello. Tita. Kakatapos mo lang maglinis ng banyo. May nakapulot ba ng isang kwintas? May nakasabit na singsing. Ginang. Cheng. Ito ba ang hinahanap mo? Salamat, Iyo. Kaya pala nakuha mo ang singsing. Maaari bang humiling? Paki-explain, Ginang. Cheng, bakit ang mga wedding ring namin ng aking asawa nasa iyo? Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng tiyuhin. Pakibalik ang singsing sa akin. Kung hindi ka naman umiibig, bakit nandoon ang singsing sa iyo? Sagot mo ako. Iyo, nagkamali ka ng akala. Itong singsing na ito ay binili sa akin ni Lin Chen. Kung magkapareho man, iyon ay maaring nagkataon lamang. Talaga ba? Itong singsing ay limitadong edisyon sa buong mundo, ayon sa mga tagubilin ng aking asawa, at ito sa aking kamay, ay isang pares. Sa buong mundo, isa lamang. Mahal na tiyuhin, pinipilit mo ang iyong manugang sa harap ng lahat, nais mong malaman ng buong mundo, ikaw ba ay isang tao na hindi marunong ng moral? Ang gusto ko, siya, ay dapat maging akin lamang. Ibig mo bang sabihin na, lahat ng babae sa mundo, na katulad ni Shang, ay dapat mong angkinin? Hindi ka ba natatakot, na malaman niya at magalit? Umayos ka.
Yung huling namatay sa iyong bising, ay si Tita. Ngayon, sino na naman ang gusto mong ipalit? Tumahimik ka. Sabi mo, hindi ka umiibig, kaya't handa ka bang ipakita sa akin ang iyong singsing? Kung hindi ka aalis, tatawag na ako ng gwardya. Hindi mo magagawa, dahil ikaw ay umiibig. Maraming beses na sinubukan ng direktor, ngunit nagdududa lamang sa aking pagkatao. Ding Lu, hindi ka naniniwala na ako ang kasintahan ni Lin Chen. Upang maiwasan ang mga masalimuot na pangarap ng gabi, maaari kong patunayan ito sa iyo. Sapat na. 맞닿은 너와 이 순간 서로를 바라보던 고작 차가운 어둠에 밤이 드는 널 보내 두 눈을 감은 채 Mahalaga pa rin sa iyo siya. 저 손끝에 Bakit? Nakita mo siya sa ganitong kalagayan. Masakit pa rin ang puso ko. Ginoong Cheng, ito ay ibinigay sa akin ng Direktor Si. Ito ang lahat ng kanyang mga bahagi. Sinabi niya hindi na siya magkakaroon ng maraming oras. Ito lahat ay para sa inyo at kay Ginoong Shaolin, bilang regalo sa inyong kasal. Tanggapin mo na. Ginang, Cheng. Hindi ka ba talaga ginang? Gusto kong makipag-usap ng pribado sa aking asawa. Tuwing taon sa kanyang anibersaryo, palagi kang nagkakasakit, nag-iisa ka rito, hindi ako mapakali. 3 taon na siyang umalis. Dapat mo na siyang kalimutan. Hanggang kailan pa, tumahimik ka. Siya ang anak ni Zhongming. Dugo ng kalaban ang dumadaloy sa kanya, nang ipanganak siya. Para sa iyo ang pagbabayad ng utang. Ang mamatay para sa iyo ay kanyang tadhana. Pinapayuhan kitang tumahimik. Nabaliw ka ba? Hindi ko naiintindihan. Kilala mo lang siya. Sa loob ng hindi hihigit sa 1 buwan. Inibig mo na siya. Mahal na handang isakripisyo ang buhay. At ginawa ko ang lahat para sa iyo. Ngunit ayaw mo man lang akong tingnan. Si Yayaw, huwag mangarap ng mga bagay na hindi sa iyo. Umalis ka. Nakaharang ba ako sa iyong pahinga? Ang mga bulaklak na dinala mo ay nasira na. Nang umalis ka, siguradong nagalit ka sa akin. Tama si Yayaw. Ang pagpapanggap at pagsasabuatan ay nakakadiri lamang. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita guguluhin sa hinaharap. Umiwas papuntang sementeryo. Mag-check ka ng surveillance. Mel? Akala ko dati na kinaiinisan ko si Saki. Hanggang sa muling lumitaw siya sa aking harapan. Doon ko lang natuklasan.
Akala ko ay hindi na ako masasaktan para sa kanya. 가려지는 네 얼굴 나를 미치게 만들어 조금만 내 곁을 지켜주면 돼 따스한 목소리로 어두운 눈으로 다시 알아볼 수 있게 Isipin mo na lang 너를 na hindi tayo kailanman nagkita. 상처 입은 나의 한 발로朱晴， Pag-ibig. Pag-ibig. Ginoo. Totoong may dumating na nag-alay para sa ginang kanina. Pag-ibig. Buhay ka pa. Huwag masyadong mapagod. Mula nang sumali ka, ang progreso ng pananaliksik ng Zinsuning ay tumaas ng 3 beses. Ngayon, kailangan na lang ng isang datos mula sa eksperimento sa tao para makompleto. Dapat siya na rin magpahinga. Hindi pwedeng magpahinga. Mas maagang lumabas ang Zinsuning. Mas mabuti. Sa mundong ito, magkakaroon ng mas maraming tao na posibleng makaligtas, nahulog. Sa totoo lang, sa puso mo, hindi mo maalis si tito ko. Tama ba? Tito, bakit ka nandito? Umalis ka. Sabihin mo sa akin, saan ka pupunta ngayon? Bunso, kung hindi ka alis, tatawagin ko ang gwardiya. Sabihin mo sa akin. Alam kong pumunta ka sa sementeryo ngayon. Kung hindi ka siya, bakit ka pupunta sa pagdiriwang para sa aking asawa? Ikaw ay talagang nagmamahal. Huwag ka nang magpanggap na hindi mo ako kilala. Ikaw ang aking pag-ibig. Huwag ka nang magkunwari na hindi mo ako kilala. Okay ba? Pumunta ako para dalawin ang aking kaibigan. Habang dumadaan, sinilit ko lang. And curious lang ako. Kung sino ang makakapagpanggap kay Ginoong Si, na kilalanin akong asawa. Ano ba talaga ang itsura nito? Yung singsing na inilagay sa harap ng punton. Paano mo naman ito ipapaliwanag? Ayaw kong magsuot ng parehong singsing ng patay. Lalo na. Ito ay asawa na pinatay ng kanyang asawa. Masamang pamahiin. Makinig ka sa akin. Maaari kong ipaliwanag. Pag-ibig. Si Zaki, anong ginagawa mo? Nabaliw ka na. Si Zaki, buksan mo ang pinto. 3 taon na ang nakalipas. Hindi ko sinasadya na patayin ka. Si Siayaw ang nagbigay sa akin ng isang bote ng langis. Sabi niya, basta ipahin ito sa iyo, magsasake ka. Mabubuhay tayong lahat. Kung alam ko lang, na mamamatay ka sa isang siling. Kahit na kailangang isuko ang buhay. Hindi ko din ibibigay ang mga salitang iyon. Ang mga salitang ito. Ikaw na lang ang mandadamit sa kanya ng mga iyon. Pag-ibig. Ang lotus na ito. Ito ang panahon kami magkasama, ang isang pusong may kapwa, ang tatak na ipinasya sa iyo, nagpapaling ng lansangan, hindi matatanggol. Noong nakasuot ako ng gown, walang nakitang, ikaw ang nag-alis ng pag-ibig. Alam kong ikaw. Pag-ibig. Ayos na lang ba? Umalis ka. Nagsasalita ako sa asawa ko. Walang karapatan ng iba na makialam. Liu Chen, lumabas ka muna. Mag-usap kami. Nang mas pribado. Pag-ibig. Akala ko sa buhay na ito. Hindi na kita muling makikita.
Sikay. Namatay na ang iyong asawa ng 3 taon. 3 taon na panahon. Sapat na upang makita mo ang katotohanan, at simulan ang bagong buhay. Hindi. Ayaw kong simulan ang bagong buhay. Gusto ko lang magmahal kaibigan kasama kita. Magbuhos ng buhay ng maayos. Nagmamahal. Basta tanggap mo. Hindi na ako magpapahirap sa iyo. Sige. Tama ang nais mo. Ako lang talaga nagmahal. Ano pa? Naraagin mo na ba akong mag-isa? Gusto mo bang ipagpatuloy ko ang iyong buhay? Hindi. Hindi. Hindi ganun. Noon, talagang gusto ko, nagamutin mo ang sakit ng puso ko. Pero kalaunan, napagtanto kong mahal kita, hindi kita kayang mawala, ako. Ano man ang mangyari, nagpakilala ka sa akin para lang sigurado na ipagpatuloy mo ang aking buhay. Tama yun. At tunay mong gustong patayin ako. Sa oras na may layunin kang, makilahok sa buhay ko. Kami. Tinatapon na kami ng mundo na hindi magiging magkasama. Kaya, hindi mo na ako makapatawad sa buong buhay mo. Tama ba? Pag hindi, pasensya na. Siya. Gaano pa siya katagal mabubuhay? Huling yugto ng pagkabigo sa puso. Sabi ng doktor, hindi tiyak, kung hindi ka masaya dito. Bukas ay babalik tayo. Mayroon pang huling hamon si Jin Suning. Narinig ko na ang Fran Lanaika ay pwedeng ipahiram sa atin ang kanilang laboratorio at kagamitan. Sa atin. Tama. Sopistikado ang kanilang kagamitan. Kung maaari, umupa. Ang huling hadlang na binuo ni Jin Suning. Mas madali tayong makakalampas. Tulungan mo akong makipag-ugnayan sa kanila. Gusto kong dumalo sa kanilang sharing session. Private brand meeting. Pag-ibig, talagang ikaw. Narinig ko na ikaw ay naging punong mananaliksik ng Haiyuan Pharmaceutical. Hindi ko akalain na makakadalaw ka rin. Sa pagkakataong ito ng Perelinka, na nagdaos ng pribadong pagtitipon. Maraming tao sa industriya ang inimbitahan sa pagtitipong ito. Ako rin ay naimbitahan. Pumunta tayo sa pagbabahagi ng ang konsepto ng siyentipikong kagandahan. Pumunta ka dito. 好的，您这边请。 Ito ang Gina Sagana rin ng Frandang siya. Mga aktibidad pagkatapos ng kulong. Basta na may pagpunta ay makakalabas kang maghugot ng isang prize. Sana makatanggap ka ng isang magandang prize. Honeymoon jeep. Honeymoon jeep. Mukhang hindi ko ito magagamit. Pakiusap. Kulang na lang ng isang tao para makumpleto ang kota. Ching ching. Tulungan mo na ako kahit isang beses. Basta't maayos na matapos ang aktibidad na ito. Makakakuha na ako ng permanenteng posisyon. Maaari kitang tulungan. Pero huwag na ang raffle. Nagmamadali akong pumasok. Kita na lang sa susunod. Colin. Ang produkto na inilulunsad namin ngayon ay itong Kalanlinka. Mabilis na pangmukha na maskara. Ito ay gumagamit ng natatanging disenyo na ilalagay muna bago ipahid. Mayaman ito sa tranexamic acid, BC, at iba pa. Mga profesional na sangkap para sa pagpapaputi. Sa loob ng 15 minuto, maaari nitong mapaputi ang iyong balat. Maligayang pagdating sa lahat, ang brand na nagbibigay ng natural na skincare. Ang Fast White mula kay Fairlanka ay ang sponsor. Fast Bright, ang private future shine meeting. Ngayon, patakuhin natin ang pinakamahigpit na palakpakan upang salubungin ang aming espesyal na tagapagtaguyod ngayong araw. Pinakamyong punong mananaliksik, Ginang, Jongking. 这么年轻啊！ Magandang araw sa lahat. Ako si Jongking. 钟情， Si Direktor, yung produkto na gusto nating i-investin. Yung epektibong pampaganda sa balat, Kalanlinka. Ang bagong produkto niya ay nagsikapang makapasok sa lahat ng platform at binibenta agad ng walang inflasyon. Para mapalaway ka ng pagpapalaganap ng brand, nag-organisa si Ginoong Chen at si Lipin ng isang pribadong kumperensya. Ito ang live stream ng kanilang pribadong kumperensya. Tingnan mo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Zongchi. Isang karangalan na makilahok sa pagtitipong ito. Ngayon ay ipapakilala ko
ang aming pinakabagong pag-aaral tungkol kay Franz Seleneta. Siya ay pumunta sa pribadong pagpupulong. Halo. Ginoong Direktor, kahapon, umorder si Ginoong Po ng tiket sa eroplano. Pagkatapos ng kanyang pagdalo sa private sharing event, agad siyang aalis ng bansa. Ang industriya ng beauty ay katulad ng sa pharmaceutical. Ang mga magandang produkto ay nakabatay sa tao, nakaangat sa mga pangangailangan ng gumagamit. Si Fran Lee Kabilang, ang paborito kong tatak, ay talagang naglaan ng maraming pagsisikap mula sa mga mananaliksik. Ngayon ay nagdala ako ng ilang impormasyon na nais kong ibahagi sa inyo. 这是什么呀？这是这怎么回事？ Anong karapatan ng ganitong tao na makiisa sa pribadong pagtitipon? Lumayas ka. Yongki, ganito ang mangyayari sa'yo kapag kinuha mo ang tao ko sa ganitong klase ng babae. Hindi pa kami maglakas loob na gamitin ang kanyang mga bagay. Kaya nga, sino ang nakakaalam kung anong sakit meron siya? Narinig ko pa nga, noong una, siya ay naging kabit ng iba. Anong mga researcher? Aba, hindi ba't siya isang scientific beauty? Paggawa pa ng gamot, siya lang ay isang balak-balak sa itaas ng katotohanan. Hindi nila pinag-aaralan ang gamot, kundi paano makipag-usap sa mga lalaki. Tumingin sa kanya, alam mo na hindi siya matuwid na tao. Ang ganyang babae sa panahong iyon, matagal nang nasa ilalim ng tubig. Ihanda ang sasakyan, punta sa pribadong pagtitipon. Huwag magpadalos-dalos, mga kaibigan. Bagaman may kontrobersya ang nakaraan ni Ginang Zong, bilang punong parmasyutiko ng Haiyuan Pharmaceutical, talagang nagdala siya ng pag-asa sa maraming pasyente. Ebanghelyo, sino ang nakakaalam kung ang mga resulta ay talagang kanya? Isang babaeng inabandona ang kanyang may sakit na asawa, na handang iligtas ang iba, PSH. Agad siyang palayasin, kung hindi, huwag nang ituloy ang pulong na ito. Ganitong babae, ay karapat-dapat maging espesyal na panauhin. Talagang malas ito. Bawiin ang pondo. Maging kalmado kayo. Ginang Zong, baka gusto mong humingi ng tawad sa lahat. Ako. Hindi niya kailangang magpakasalita. Sige naman, ang may-ari ng pinakamayaman sa lungsod ng Jiangcheng, si Xizing, di ba? Hindi niya kailangang magpakasalita, hindi niya kailangang magpaumanhin, hindi siya talaga ang mali. Ako ang nawala ng panahon sa kanya, ang kasalanan ko yan. Nagpaplano siya na alisin ako, ito ang kanyang kalayaan. Ngunit basta't buhay pa rin ako, siya niyang babae si Seiji, hindi nila dapat pinag-uusapan. Pumasok kayo. 到底怎么回事？真的是 Tulungan ninyo akong masusihan ito. Sino ang nagkalat ng chismis? Simula ngayon, ang kumpanya ninyo ay mawawala sa Jiangfeng. Sige. Saizay, paano mo ako nahanap? Hindi mo maakalain sa pamamagitan ng pagsabi ng ilang salita, ay malulutas ang ating alitan. Mawawala na ito sa isang iglap. 这个怎么晕倒了？你怎么了？不会是病人怎么回事啊？ Hindi maganda, nagdala ng sakit sa puso si Sidong. Nangihimatay siya. Hindi. Si Saki, 思琪，思琪， magising ka. 醒醒！ Si Saki, huwag mo akong takutin. Saki, malapit na ang bagong gamot. Kailangan mong maghintay sa akin. Saki, may dala akong gamot. Malapit na tayong magkaroon ng lunas. Anong talaga mong plano? Anong kasalanan ni Sasaki? Na Paulol na ulit mo. Pipilitin mong patayin siya. Hindi ako. Ako lang naman ay gusto kong iligtas siya. Hindi dapat gamutin ng mali. Lalo na pala, wala pang approval number ang gamot na ito. Tama ba talaga nating ipagligtas siya? Sige. Hindi rin makansik ang gamot mo. Anong gagawin natin kung masama ang epekto nito? Pakipiliin ninyong maniwala kayo sa akin. Ito ang lasod na. Lalo kong pinaggayaan para sa kanyang kondisyon. Kahit na hindi ito tulad ng mga target na gamot na makakapagpagaling, pero makakapagligtas ito ng kanyang buhay. Ito ay si Director C. Kung sakaling may mangyaring masama, hindi kami makakapagpasan ng responsibilidad na iyon. Tama nga. Si Sia Yao, pakiusap na. Ibalik mo sa akin. Kailangan kong iligtas siya. Yongqing, naisip mo na ba ng mabuti? Kung siya ay may masamang mangyari, ikaw ang magiging mamamatay tao. Kahit na ilagay ang buhay mo sa panganib, hindi ko din alam. Sasaki.
Doktor, paano siya? Masasya ka na dahil mas mabilis lang natulog. Kahit na, hindi na siya nanganganib ng buhay. Subalit, hindi pa matatag ang sitwasyon. Kailangan na dadalhin sa ospital. Sasama ako sa iyo. Dongji, alam mong patay ka na. Bakit ka pa bumalik? Dahil hindi ko nakuha ang buhay mo noong nakaraan. Hindi ako magpapahanata na gawin ito muli. 喂，好， Siya ang sumubok sa 这 akin. 么来的。 Bakit hindi ko matawag? Kung hindi siya nag-iwan ng lungsod, hindi rin ako kailang magtiis ng kahirapan. Uuwi sa bansa para humingi sa kanya ng pera. Baka makita ako ni Saiji. Tapos na ako. Jongmi, 不明， Xiaoyao, matagal na tayong hindi nagkita. Noong una, binigyan kita ng 5 milyon. Hindi ko akalain na maglalaro ka sa akin. Sikaping iwan ang buhay ng iyong anak na babae. Ayos na iyon. Kayo ng ama mo. Dapat ay manatili na lamang sa ibang bansa. Bumalik pa kayo. Maling akala. Lahat ito ay maling akala. Bukod dito, hindi sapat yamang gamitin ng isang tao ang pera mo. 100,000 bawat taon. Ngayon ay oras na upang magpatuloy sa pagbabayad. Zhongyi, talagang walang katapusang nasa handor. Subalit, mabuti rin. Ang mga bagay na maaaring bilhin ng pera ay madali. Magbuwisit muli tayo. Ito ang pagkakataon. Gusto kong magpatalimahan ninyo pa. Magbibigay ako ng mas maraming pera sa inyo. Kapag tumangging ninyo, sasabihin ko kay Sasaki ngayon mismo, ang iyong kahinaan. Hindi posibleng mangyari yan. Sasaki, gumising ka, Sasaki, basta't nabubuhay ka. Ipinapangako ko ang lahat sa iyo, Sasaki. Sasaki. Ito na nga. Hindi mo maaari ipaglilimutan. Masyado kang nag-aalala sa akin lately. Na-stimulate ang puso. Kailangan mong magpahinga ng mabuti. 언제나 네 곁에 있을게 모든 시간 모든 날로 Bakit sobrang takot nang mamatay ako? Sabi mo dati, hindi mo ako maalala. Anong nangyari sa iyo? Luma na itong sakit. Para na rin itong aking kaparusahan. Huwag kang mag-alala, Uwe. Huwag mong sabihin na ganito ang masamang bagay. Magpapasya ako para magluto ng gamot mo. Naroon pa ba ang mga gamot sa dati nating lugar? 운명처럼 내게로 Paano? Tatagtag pa rin ba ang amoy nito? Ang bago kong gamot ay madaling makuha sa pamilihan. Siguradong gagaling ka. Ginoong Si, ang resulta ng iyong muling pagsusuri sa puso ay nagpapakita na kailangan mong magpalit ng angkop na puso sa lalong madaling panahon. Kung hindi, sa iyong kasalukuyang kondisyon, hindi ka tatagal ng 1 buwan. Maliban sa paglalagay ng puso, wala akong ibang pag-asa na mabuhay. Talaga. Sige. Suguan. Zongqing. Wala na akong maraming oras. Kung
Kung makakaya kong tapusin ang iyong pangarap, handa akong magbigay ng lahat. Nakahanda na akong bumalik sa laboratorio. So, ngayong gabi, sama mo ako sa bahay para kumain. Okay ba? Ngunit ang pananaliksik sa gamot, may ilan pang natitirang gawain. Isipin mo na lang na, pagsunod sa kahilingan ng isang pasyente. Pwede ba? Pagsumite ng aplikasyon para sa bagong gamot na eksperimento. Tulungan mo akong isumite ito ng hindi nagpapakilala. Ginoong C. Napakadelikado ng eksperimento na ito. Ang iyong kalagayan sa katawan ngayon ay talagang hindi angkop para makilahok. Ano man ang paraan na ginamit mo, dapat ay agad itong masolusyonan. Huwag nang huwag ipaalam kay Jongking. Kanino ka kakausap lang sa telepono? Kay Jongking. Masaya ako na makakasama kita sa pagkain. Talaga namang masaya ako. Marahil. Ito na ang huli kong yakap sa'yo. Lahat ng ito ay gawa mo. Pag-ibig. Alam kong sa ngayon, hindi mo pa matanggap ako. Ngunit ang singsing na ito, nais kong ibalik sa may-ari. Ako. Kukunin ko lang ang telepono. Jongking, kasama mo ba si CG? Huwag na huwag kang makipagbati sa kanya. Kakalabas lang ng tao niya para patayin ako. Ayaw niyang patayin ka, kaya gusto niyang kunin ang buhay ko, bilang kapalit ng puso mo. Ano man ang paraan na gamitin mo, kailangang maayos ang bagay na ito kaagad. Huwag nang huwag ipaalam kay Jongking. Nasaan ka na ngayon? Paparating na ako. Nasaan ka na ngayon? Paparating na ako. Saan ka pupunta? Kakausapin mo lang. Ano ang sinabi mo? Ako. Pumayag ka sa akin, si Saki. Para sa akin, ang pinakamahalaga sa relasyon ay ang pagiging tapat. Hindi ko inasahan. Naging ganap kang hindi nagbabago. Nagmamahal. Nagmamahal. Paano ikaw? Dad. Dad, bakit ka kasama ni si Yayaw? Mahal, huwag mo akong sisihin. Si Yayaw ay isang baliw na walang takot sa buhay. Hindi naman ayaw ni Papa na iligtas ka. Ako rin ay nag-aalala sa sarili kong kaligtasan. Kaya, wala ka talagang tinutuhis. Napipilitang gawin ni Papa ito. Talagang wala na siyang magawa. Puso. Maiintindihan mo ang iyong ama, di ba? Ikaw. At ikaw. Kayo ay pawang. Mga salarin na pumatay kay si Zaki. Yayaw, ikaw, anong sinasabi mo? Kung hindi ka lang ngayon ang iyong tatay ay nagpakalat ng paninira ng pangako. Napapatay sa mga magulang ni Saki. Nagdusa ng sakit ng puso. Gaya ng ganyan ng isang taong may karunungan at kayang tao. Bakit siya kaya nagiging ganito ngayon? Papa. Ito lahat ay ginawa mo. Pero hindi mo ba sinasabi, ang tao ay di para sa sarili. Walang langit, walang lupa. Anong kasalanan ko? Malapit nang mamatay si Saiji. Ikaw at ang mga iba. Ako'y sisiguradong ipaglaban kita. Huwag mong paghiwalayin ang kaaway at kaibigan, si Yayaw. Kailangan lang ang puso na umiibig sa kanya, at ang pagkakatugma kay si Chi. Patayin mo siya. Para hindi na mamatay si Chi. Tigil na. Tigil na. Huwag kang gumalaw. Ayos ka lang ba? Tatay, bakit mo ginawa yan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil ikaw ang pumatay sa mga magulang ni Saki. Hindi ba't gusto ng tao mahal mo na si Saki?
na mawala ka. Pero hindi niya gagamitin ang ganitong kasuklang-suklang na paraan. Ang mundong ito ay talagang isang labanan ng mga malalakas at mahihina. Hindi ka mabubuhay, o ako'y mamamatay. Ngayon na ito ay nasa aking mga kamay. Hindi ako magiging maawi. Habang ako'y narito, hindi ko talaga hahayaan na may sino man nasaktan si Saki. Ang taong ito na puno ng mga plano, kahit na wala ako. Hindi siya mabubuhay ng matagal. Tatay. Ginoong si, tatlong. May kalahating oras pa. Malapit na tayong pumasok sa operating room. Nakahanda ka na ba? Ginoo, kung malaman ito ng Luna, tiyak na hindi ka papayagan na gumawa ng eksperimento. Wala nang pagkakataon. Wala na akong mahabang panahon. Susuportahan ng puso ng pag-ibig. Ito ang muling bagay na kaya kong gawin para sa kanya. Ngunit, hindi naman kayang kailan lamang itong gawin, tungkol sa aking katawan. Alam ko na ito. Mr. Safe, ang mga tagagawa ng pagsubok ay lahat na naroon. Kung kailanman sa gitna ng pagsubok na ito, hindi ako magpapahiwatig. Saan ang kwarto ng medikal na pagsusulit? Pagkatapos lumakad sa mahabang pasilyo, ang unang ospital ng mga tao ng Yucheng. Pumunta ka sa kanan. Pangkalahatang ospital ng lungsod. Si Kasaki, siguraduhin hintutan mo ako. Narinig ko, sinabi nila na natagpuan na ang uling volunteer. Oo, pumasok na sa testing room. Napakabuti, basta kumpletuhin ang datos. Ilalabas na ang bagong gamot, may pag-asa na si Saki. Ibigay mo sa akin ang listahan ng mga volunteer. Nagtagumpay. May pag-asa na si Saki. Hoy, Saki, may magandang balita akong sasabihin sa iyo. Nasa paaralan ng ginang na direktor. Mabilis kang pumunta at makita siya. Ano? Maaaring ito na ang huli nating pagkikita. 작은 바람에 물을 느껴 두 눈을 감고 널 생각해 Mahal. Kapag nakita mo ang video na ito, sigurado akong wala na ako. Ang susi na ito ay talagang nakatago sa cake. Nais kong ibigay sa iyo. Ito ang susi ng aking safe. Pagkatapos mo umalis, iiwan ko sa iyo ang lahat ng bagay. Alam ko, hindi nito mababawi ang pinsala na nagawa ko sa iyo. Pasensya na. 사랑이 그렇게 힘들게 하나요 마음이 그렇게 너만 찾고 Sexy. Nandito na ako. 잡아줘요 너무 Huwag ka nang matulog. Tumingin ka sa akin. Huwag ka nang matulog. Okay ba? Sexy. Siyang nagdulot sa iyo ng panganib ang tatay ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Matagal na akong nag-aaral kay Zinsan In. Para sana masave kita ng mas maaga. Bakit ikaw pa ang naging volunteer? Bakit? Bakit ang tagumpay ko? Kailangang isakripisyo ang iyong buhay. Joking. Maaari itong makamit ang iyong huling hangarin. Ako'y masaya. Ako. Mahal kita. Sige. Patawad. Si Saki. Si Cynthia.
Pag-ibig. 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 Gusto mo bang pakasalan ako? Oo, gusto ko. Ito ang aking kwento. 这是我的故事。 그날의 허리에 있나요? 자꾸 또 찾아봐도 보이지 않아요. Wakas. Ito ang aking paglalakbay sa pag-aaral ng puso ni Suling. Salamat sa bawat isang voluntaryo, mga doktor, at sa malawak na suporta ng mga profesional. Siyempre, ang pinaka-pinasasalamatan ko ay siya. Ninang, Zong, maaari bang itanong kung ang iyong pangunahing tauhan ay ang iyong asawa? Nandyan pa ba siya ngayon?